Okay. Hello. Welcome to our channel. Channel R2, welcome. Rewind. We'll rewind it back lang nung Monday. Um, Last Monday, Holy Monday. By the way, it's Holy Week. This is our um, episode for today. For this week, yung sa reflection, no? And let us rewind lang a few days back. Nung Monday, pinalabas sa Netflix yung Rewind finally. So, napanood na namin. And it is a good movie na panoorin nyo ngayong Holy Week kasi it's a very good na reflection para sa Holy Week, no? And ang pag-uusapan natin na gusto namin talagang pag-usapan sana is yung the ultimate sacrifice. I mean, um, sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin ninyo. Dapat pala may spoiler alert. Spoiler alert. Pero parang sinabi naman na ni Netflix kung ano mangyayari. Napalabas naman na sa sinihan. Marami na nakapanood dahil nga it's the highest na grossing film sa Pilipinas. So, just on the Holy Week itself, it's a good movie for the Holy Week. Yun ang magiging reflection natin, no? Kasi nga, as mentioned kanina, it's about the ultimate sacrifice. So, ang daming naging sacrifices dun ng mga characters, no? Yung character ni Marian, basically, sinacrifice niya yung career niya para lang pagsilbihan yung pamilya. Na, come to think of it, hindi nakikita masyado eh. Nag-focus masyado yung story doon sa naging buhay ni John, yung character ni Ding Dong. And pag i-reverse na yung nung pagka-rewind nung life niya as what the story tells us, siya naman yung nag-sacrifice. So, panoorin nyo lang para makita nyo yun. But what we're trying to point out here is yung napag-usapan kasi namin kanina na it's a very good thing na panoorin this Holy Week kasi nga we're doing some reflection this Holy Week with the kids. So, the whole family. So, other than Rewind, kahapon naman, we watch Passion of the Christ. Winatch ulit namin with the kids this time para lang nakita. Pero, kasi mas maiintindihan na nila because they're older. Yes. Pero, yung 3 hours na movie, mas humaba, mas tumagal. Kasi, maya't maya, pinopost namin to discuss with the kids kung ano yung scene na yun, kung ano yung relevance nung kung anong value na natututunan, kung ano yung isinisiwalat doon, kung ano yung message na maidudulot, yung lesson, yung mga ganon. So, it took a while bago matapos yung movie. But it was a good bonding moment with the family. But at the same time, nga, it's a reflection. Again, it has something to do with the ultimate sacrifice. Nabanggit ko din sa kids, no, yung John 3:16. God, for God so loved the world that He gave up His only begotten Son. Diba? Like, ako, ewan ko, pero ako, I grew up with that verse. Si Mami Sit kasi, yung kapatid ng lola ko, lagi yung verse na sinasabi. If, parang sa kanya kasi, if you only learn one thing from the Bible, learn this, parang ganun. So, growing up, yun yung lagi niya sinasabi sa amin. So, parang ako, na-memorize ko lang siya without even thinking of ano ba talaga yung ibig sabihin nung verse na yun, di ba? What it's basically saying is, yun nga yung sacrifice na yun, Sinacrifice ng tatay yung anak para ma-save tayong lahat. As much as yung sa movie na Rewind, nag-sacrifice naman yung tatay para maging masaya na rin at maging okay yung
yung buhay after nung makaganapan na yun kasi parang yun yung kapalit eh. Basta maganda yung movie. Actually, kung nakakaiyak ba, well, we shed a few tears. I only cried once and that was the very end already. Ako madaming madami kasi, akong part doon na medyo teary-eyed. Kumbaga, naiiyak. Kasi nakaka-relate ako. binagabag niya yung damdamin mo. Oo. Basically. Sa akin kasi, yung mga ibang parts, parang, to me, it was just a given. Na parang, that was what, stereotypically, yun yung role ng nanay. Di ba, now we're changing it. Pero, traditionally, it's a bad tradition. Pero, di ba, usually naman talaga, it's the woman who has to give up. Yun yung line ni Marian na bakit kasi kailangan may isang taga-tulak, 'di ba? Yung bakit kailangan may isang taga-paypay para lumipad yung the other one? Bakit hindi pwedeng sabay lumipad? Parang yun yung sabi niya, 'di ba? So well, parang ako, no? Pero yun na nga, going back to what I was saying, traditionally kasi it's the woman who gives up the career, you know, whatever we have na going on. Kapag nagkapamilya ka na, it was a given na the woman would stay at home, take care of the children, the household, the husband's needs, mga ganun, diba? So, it's raining, which is a good sign because, yay, every Holy Week naman umuulan dito sa Baguio kahit na sobrang init, diba? It's a welcome thing. Anyway, bakit umuulan? Sabi ko, God is literally crying because hindi na masyadong marami yung nagre-reflect during this time. Anyway, napag-usapan na nabanggit ni A yung woman. Yun nga, yung mga sacrifice na yan. It just so happened na this March is also the International Women's Month. So, itong reflection na to, pagbibigay-pugay din sa mga kababaihan. Happy Women's Month sa lahat ng babae. Kaya gusto namin mag-focus dun sa reflection na yun na, yes, ando doon na yung nakafocus yung story how Ding Dong or the character of Ding Dong Jan, na quite fittingly, pangalan niya dito, Jan, base dun sa pinag-usapan lang natin kanina na John 3:16. Pero weird nga di ba dapat Joseph yung pangalan niya? Well, iba naman yun dahil Mary. Okay, pero yun na nga hindi na tayo magpo-focus dun kasi given na yun if we want to reflect on that, you watch, rewind and watch Passion of Christ, makikita niyo yung sacrifices doon. Pero gusto namin mag-focus ngayon doon sa sacrifice ni Mary, yung character. And nabanggit ko nga rin na napag-uusapan din namin kanina na ang tindi rin nung sacrifice ni Mama Mary nung nakikita niya na pinapahirapan, diba, yung anak niya. Pero wala siyang magawa kasi alam na niya it's a calling. Yun talaga yung mangyayari. Na talaga para for the greater good ng mankind, masisave tayong lahat. Pero masakit yun. Now, we want to focus doon sa another Mary. Prior to that torture, prior to dying for our sins, no? There is this one character sa Bible, si Mary din. Mary din yung pangalan. Na hindi masyadong napagano, but she's the sister of Lazarus. Yung unang zombie na binuhay from the dead, no? Pero yung si Mary na to, siya yung sinabihan ni Jesus na sisikat at magbigay pugay sa kanya. Kasi siya yung tipong nag-anoint nung oil kay Jesus bago mamatay. Na question ni Judas na bakit daw kesyo gumamit siya nung napakamahal na oil na yun, perfume na yun. Si Judas ang nag-question sa kanya? Oo, na parang pwede naman. Di ba, ang kapal na mukha ni Judas, siya pa yung mag-question, siya naman pala yung magbe-betray. Pero yun na nga ang daming ganyan sa atin ngayon sa mundo na maganda yung intention ng bagay. Ang mag-question pa ngayon sa'yo, yung friend mo pa. Masamang tao. Or yung may balak na masama. Kasi friend diba? Friend niya diba? So, ando doon yung point na regardless, we want to give due recognition din doon sa kay Mary na yon. Kasi hindi niya inisip yung kung gaano ka valuable, kung gaano ka mahal yung
ano na yun na binuhos The niya oil lang or the perfume sa paa ni Jesus bilang pagpugay, no? Kasi ang minamanifest nun actually, ang parang sinasabi doon na message is, regardless yung mga worldly things na yan, huwag mong isipin as long as para sa Diyos yan. Ngayon, ang daming magque-question eh. Tama ba? Hindi eh. Isipin mo, most valuable item mo yon sa collection mo. I mean, sabihin mo, sa panahon ngayon, we have a lot of valuable. Minsan, mag-iisip ka, ano ba yung pwede kong ibigay dun sa kaibigan ko? Or ano ba yung pwede kong maging gift para sa kakilala ko? Or ano ba pwede kong i-donate dito kung kanino? Minsan, we'll hold on to something valuable na atin, ayoko pamigay ito, valuable to sa akin eh. Mahal to. Yun na lang yung medyo mura. Di ba? Pero there's nothing special about that. Kumpara doon sa yung most valuable possession mo, kasi nga hindi mo iniisip yung mga worldly things, ipamimigay mo. Pero, yun nga yung sinasabi ko sa'yo, may mga taong ganyan, oo, sad, pero hindi din naman gano'n. Ako kasi personally, magbibigay lang yung kung ano yung, kunyari, meron akong re-regaluhan. Kung ano lang yung gusto ko din matanggap, kung kumaga para sa akin ba acceptable yung gift na yun, magugustuhan ko ba siya kung ako yung napagbigyan, then okay, yun yung ibibigay ko. Pero hindi ako tipong, ito na lang ibibigay ko kasi gusto ko yung ano. Nagbigay ka pa ng regalo, huwag ka na magbigay. Exactly. Diba, like, ano doon din yung point kasi na. Pero siguro it has something to do with how they were like life experiences. Maybe nagiging ganun sila kasi growing up wala sila noon. Yeah, pero I mean siguro pag-usapan natin yung ano, pero I mean if i-connect natin yan doon sa yun nga gusto natin maging reflection na wag tayong masyadong ma-focus doon sa mga worldly things, no? Sa mga material things. As far as serving the Lord is concerned. Kasi kung siya nga buhay niya mismo ang binigay niya eh. Yung sacrifice na yun. Going back to the movie Rewind, ganun din yung ano. Minsan, kahit gaano ka-valuable sa atin yun, like yung sa character ni Marian doon, si Mary, na valuable sa kanya yung career. Yung pala yung magpapasaya sa kanya. Pero nag-sacrifice siya para sa family na yon. Not knowing na pwede naman palang intindihin nung asawa niya eventually kung talagang nasabi niya. Pero minsan may mga bagay-bagay kasi tayo na basically. Siguro, hindi. Yun na nga din yung sinasabi ko sa'yo, stereotyping sa pag yung lalaki na yung, kasi obviously, the man is supposed to provide for the family. So, nung simula naman, okay silang dalawa as a couple before sila nagtayo ng pamilya, 'di ba? Pero, eventually, itong character na ni Ding Dong, which is si John, nagbabago yung ugali niya, mainitin na yung ulo niya, alam mo yun? Like, so, yung character ni... Kasi nasilaw din siya sa mga bagay na hindi dapat. Siguro kasi hindi mo din yun maaalis sa kanya kasi parang yung iniisip niya mas okay to para sa pamilya ko. 'Di ba? So, hindi mo din siya pwede i-fault for that. Kasi siya ang iniisip niya, para sa family ko, gagawin ko to para sa family ko, ganyan. So, pero without him knowing na yung ugali niya nag-iiba na, 'di ba? Pero yun na nga. Yung ulo. Pero 'di ba, stereotyping. Pero yun na nga, yun na nga. At least the realization there is it's very important na na-realize nila na what really matters eh. So napakita yun sa movie na nung nag-quit nga But sadly, yun na nga, wait. 'Di ba? Nag-quit siya kasi nakita niya what really matters. Pero ang masama dito, actually hindi masama, ang malungkot dito is yung point na minsan too late. What if it's too late? So, wag na nating paabutin dun sa panahon na it's too late. Diba? As much as mabuhay. Not just the movie. Kung anong matututunan natin. Pero yun yung point. May it be sa Passion of the Christ, may it be dyan sa Rewind, or doon sa sacrifices na ginagawa natin. Na yung sacrifices ba natin is actually for the better good nung family or kung kanino man natin inaalay yon, as much as yun na nga, yung ultimate sacrifice is when God gave His Son para lang masalba tayong lahat. Ngayon, sa Rewind, para masalba yung buhay ng mag-ina ni John, yung character ni Ding Dong, sinacrifice niya rin yung buhay niya.
na kung tutusin mo, sa character niya, napaka-unlikely na ibibigay niya yun. Kasi, hindi ako nag-agree na napaka-unlikely. Kasi nga, buhay pa lang siya, nagtatrabaho siya ng ganun, alam mo yun, for the family. It's always been for the family. So, hindi unlikely na isa-sacrifice niya yung sarili niya. Kasi, while he was already living, he was already sacrificing so much of himself, is what kumbaga, ako, well, actually, he's full of himself. Kaya niya ginagawa niya kasi gusto niya mga gandang buhay. Ayaw niya mamatay to enjoy that life. Pero diba, for him to sacrifice his life, no? For him to sacrifice his life, ando doon yung point na, yan na nga. Pero no, it's not a given. Yun yung realizations. Hindi unlikely for the character to give up his life. Well, sa akin siguro, yun yung reflection ko. Yun yung nakita ko. Diba? Parang it's even unlikely of that kind of character na talagang kaya nga nakikiusap, Lord, wag na. Nung huli, syempre kasi nakita na niya how life could have been. Exactly, but it's too late. Yun yung sinasabi natin eh. Diba? Kumbaga, wala naman may gustong mamatay. So, I mean, lalo na sa character niya, unlikely pero yung, ang sinasabi kong unlikely, sabi mo unlikely na i-sacrifice niya yung, kumbaga, hindi. Given bago pa tayo, bago may mamatay din dito, magpatayan tayo dito. Pero obviously, kasi kung ako yung character niya, sa'yo yan. In a snap, I would trade my life, diba? So, ganun yung nagiging... For the family. Wouldn't you? Diba? If you were faced with that decision, you would do it in a snap for your family. Diba? Nandoon yung ida-doubt mo. Parang okay naman pala na pwedeng Pero diba? Hindi mo ata na-get yung point ko. Unlikely in the sense na yung character na yon, pwede mong gawin yon. Kaya nga siya nagdalawang, ako na lang. Pero hindi naman niya in-snap na, sige ako, buhay ko. Hindi naman ganun. Kasi hindi siya naniniwala ng una. Ganun yun. So anyway, yun na nga. What we want to reflect on this Holy Week is yung point na yun. I mean, maganda. Ang daming pwedeng maging reflection this Holy Week eh. Pero sa case kasi namin na ito, as you witness, magkaiba man, pero ando doon yung common ground eh, na what really matters, i-value namin. Sa last episode na napanood nyo, nabanggit ni Adon is, syempre iba yung point na gusto din namin minsan ma-experience yung mga kaginhawaan. Karangyaan yun, hindi yun kaginhawaan. Kasi we aren't... Okay, bago tayo mag-argue na naman dyan. I'm just saying, we are okay. We're not like... Okay, pero hindi yan yung usama namin. Saying lang dun sa na parang going back to yung sinasabi nga na we could have more, ganun is what we said sa last episode. But I'm saying... But we're actually... We're okay. I mean, with this kind of... as long as what matters or what's important na kahit pa paano nakukuha natin yung love and all. Na-discuss din namin last episode na minsan nga hindi nagma-manifest eh. Minsan may mga annoyance, may mga inis, may mga disappointment. Pero despite yan, dapat aware pa rin tayo. And siguro sa amin, come to think of it, yun na yung pinaka-sacrifice eh. We don't get to have these things, these worldly things. Pero at least, unti-unti kaming nanunumbalik dito. That's the reason why we want to share this episode, this video now with you. Kasi, just like yung gusto namin mangyari, ganun din kami. Nakakapag-reflect na, yun nga, nakakapag-reflect kung ano yung talagang nagmamatter sa amin. But then again, syempre, bilang tao, ando doon yung point na kung pwede, makuha mo rin yung mga ibang bagay. Ganon. Sorry. You are going to fall. Yan.
message. You're going to fall. Umaakit kasi ng hagdanan, tas ang bilis. Spiral staircase, tas baka madulas eh. Anyway, yun lang sa lahat ng kababaihan. Ay, ipa-plug ko pala. So, punta kayo sa NorthCon page. Ililink ko siya sa may mga series of articles kami doon ng mga kasama kong women sa creator group namin na NorthCon yung tawag. So, punta kayo doon, basahin niyo, mag-comment kayo, ganyan. Happy Women's Month sa lahat ng kababaihan. Kananayan. Pero at the same time, yung from Mama Mary to Mary to Magdalene, lahat. Sa lahat ng to my wife, babae ba? to my own mother, sa mother-in-law, sa lola-in-law, everyone, happy Mother's Day. Yun na nga, we understand yung pinaka-sacrifice ng bawat isa. Lalo na doon sa point na ngayong Holy Week na to, it's a good, siguro treat yung mga babae, or just invite your women friends, your girlfriends, or lahat ng kababayan to watch Rewind. Netflix and chill ba at the same time, Passion of the Christ, na it's a good reflection movie. So, I guess yun lang muna. Napag-usapan kasi namin na we want really to somehow share some reflection every week. Siguro every Monday after... Na ibang episode. Na ibang like... We're supposed to talk about this week, yung sa episode 6 is about sex. Pero that would be for next week kasi we want to reserve this for... for the Lord. One week. Yeah. Anyway, every week we'll have a reflection naman. So, kung ano yung mga pwedeng i-share. So, I hope continuous pa rin yung mga nakakapanood at nanonood sa mga subscribers at saka non-subscribers but viewers. Sana may kayo. At sana may matutunan or may mapulutan kayo ng aral dito. I mean, through yung sa message, not actually dun sa mga message namin, pero dun sa mga sinasuggest namin. Ganun lang. Okay? Happy Women's Month. Thanks, bro. Yan. Okay. You want to say something? You want to say something Say, subscribe to my parents' channel. All right. Subscribe to my parents' channel. There you go. All right. Okay, go stop the video. Press the button.